ate at kuya, tingin ko, hindi ko nasilip yung Commander Aguila, hello. Sensya na sa mga hindi ko nakitang comments at saka kung baka may nag-send pa dyan ng pang-kuwafe. Okay, so feeling ko mga ate at kuya, itong si Taning ay muntik-muntikan ng magurgur. Taning, sumagi ba to sa isip mo? I hope sumagi. Or maybe sumagi talaga din and nag-decide ka na tumakas. Or gumawa ng paraan para hindi ka magurgur. Kasi, yung style po kasi ng administrasyon ngayon ay ibinibintang, 'di ba, parang may magugurgur at ibibintang sa iba. Yung nangyari daw kay Bantag at kay Teves, yung katulad na, 'di ba? Parang ganun daw yung pattern, ganun daw yung style. Sino yung pinagbibintangan na tumegi kay yung journalist? Percy Jackson, 'di ba si Bantag daw 'yon? Was it Bantag yung pinagbibintangan? Basta 'di ba nategi si Percy Jackson na naman, Percy Lapid. Nategi si Percy Lapid, isang journong Pinklawan. At ang pinagbibintangan po yata ay si Bantag. Was it Bantag? Basta may nateging journal at may pinagbibintangan. Kaya nagtago. Si Kong Teves, nategi yung Degamo. Na hindi naman daw si Kong Teves ang may gawa nun. Kaya nagtago na lang si Kong Teves, magugurgur siya eh. So may nategi at pinagbintangan si Kong Teves. 'Di ba nag-decide na agad ang DOJ ni Tambakulaw na 100% solved na ito, solved na daw. Alam nila na si Teves ang nagpategi kay Degamo. Pero dinideny ni Teves yan na kesyo may ibang tao na nagpategi kay kay Degamo ng Negros Oriental, 'di ba? Baka yun daw yung kalaguyo no jowa na babae or something. Or maybe plano yan. Kailangan may mategi para mapagbintangan yung dapat makasuhan or mapatahimik. Ngayon, ang tingin ko mga ate at kuya, itong si Taning, muntik-munti ka na tong magurgur. Or muntik-munti ka na tong maging sacrificial lamb. Wow, sacrificial lamb. Silent B kasi yon, so lamb. Inay, lamb, tapos lamb. Ay! Ngayon, pakinggan natin si Miss Maharlika. Okay? Ito yung latest vlog niya. And tingnan natin kung pwede kayang si Taning ay nagurgur or magugurgur kung hindi siya tumakas or hindi siya nag-decide, hindi naman tumakas, kundi hindi siya nag-decide na mag-aral na lang sa UK. Si Taning mga ate at kuya, you have to give it to him na siya ay talagang matalino. Tuso si Taning, wais. Hindi ito papayag na, 'di ba, na maunsyami ang kanyang career ng ganun-ganun na lang. Hindi ito papayag na wala siyang mapepera. Si Taning ay mukhang pera. Nagdrama nga yan nung nasa US yan na may Taning, kaya nga tinawag na Taning yan eh. Kilala niyo ba si Taning? Sacrificial lamb. Correct, Ate Minda. So, sana yung isa na lang na lamb, yung makasacrifice. Happy nga. Oh, ayan. Sabi ni Ate Marcelina, commentator nga daw si Percy Lapid. So, nategi yun eh. 'Di ba? So, okay. Let's listen to Miss Maharlika. And feeling ko, si Taning ay magugurgur sana. Kung hindi man si Taning, sino kaya? Pwede kayang yung mga banateros? Pwede kayang si Banatbay? Sino kaya ang magugurgur? Para may matulad kay Kong Teves, kay General Bantag, at kung sino-sino pang mga gusto nilang patahimikin. Kasi nagurgur si Percy Lapid, 'di ba? I think yun nga yun na-associate si General Bantag. Nagurgur si Degamo. Ngayon nagtatago si Kong Teves dahil siya ang pinagbibintangan. Dinideny talaga ni Kong Teves na wala siyang kinalaman doon. Ngayon, sino kaya ang matetegi para si Miss Maharlika ay makulong, ma-extradite, ma-extract? Si Taning kaya? Si Banatbay kaya? Sino? Kasi dapat mortal na kaaway ni Miss Maharlika ang mategi. Para si Miss Maharlika ay magkaroon ng tanim kaso. 'Di ba?
mapalabas na si Miss Maharlika ay tumegi ng tao. Let's listen. Nandito ang tirahan ko, nandito ang bahay ko, nandito ang pamilya ko, nandito lahat. So, mga kababayan, dahil sa galit nila sa akin, dahil syempre nga naman, pag nasa Pilipinas ka, ang dali mong taniman ng kaso. Dahil ang kalaban mo, bangag na presidente. Tataniman ka ng kaso. Kikitil sila ng, based dun sa interview ko kay Agent Morales, dun ko nakita na, imagine mo, doon sa interview na yun, yung mga pulis na tiwali, yung isang babae o lalaki nakatambay, nagsuyosi ka lang, nagpapahangin ka kasi mainit sa loob ng bahay. Like ngayon, pag napagtripan ka ng tiwaling pulis, dadamputin ka. Tatamnan ka ng pulburon na ganito, ganun, para sa kanilang personal na interest, para sila ay ma-promote. So, ako, uuwi dyan para tamnan, kumitil sila ng buhay ng tao. Kahit 50 kitilin nila, sasabihin ako ay nagmas gurgur. See that? Yun yung galit na galit sila kasi hindi nila i-apply sa akin. Yung kababuyan nila, hindi nila ma-apply ang kadiliman nila na pwede nila ako tamnan ng kaso, kalawitin, gurgurin, di ba? Kaya yung warrant of arrest na yan, na nakipagsabuatan si Taberna, na nag-invento ng kwento, nag-invento ng address, mga kababayan, na hindi nila ako pinasagot. The fact na yung address, na former address ko, na in-expose nila sa mainstream media. Di ba? Dito sa Los Angeles. Yun ang ginamit nila sa kanilang mga cases para to what? Para harasin ako ng mga judgemonyo. Pero hindi naman sila mananaig. Ginamit nila yung Los Angeles address. Tapos gumamit pa sila ng address sa Pasig. Dr. Sixto ba yun? Yung ginamit nila? O, gumagamit sila. So, anong tawag doon? Alam nila taga-Amerika ako. Tapos nag-invento sila ng address doon. So, the target talaga, mga kababayan, para ako ay mamagshot ako. Kasi ang connotation ng mga tao, pag nakamagshot ka, convicted felon ka na, di ba? Then, kasi sabi nga ni Morales at saka ibang mga kaibigan natin, that's the process, no? Hindi porket nakamagshot ka, convicted ka na. Katulad nga ni Mr. Okada ng Okada, Manila. May magshot yan. Sila Lisa din ang may gawa niyan. Si Tambaluslos din ang may gawa niyan. So, yun ang gusto nila para mapakita nila, ayan si Maharlika, nakamagshot. Ito yung point ko na imagine mo ikaw, nananahimik ka. OFW ka, nananahimik ka, o saan ka man. Yung kapitbahay mo nagalit sa'yo. Nainggit dahil maganda, maayos ang buhay mo. Gumawa-gawa siya ng kaso. Nag-invento siya na wala kang kamuwang-muwang. Maaring nangyayari na ito, mga palangga. Okay? Walang kamuwang-muwang si Juan de la Cruz. Tapos pag uwi mo, may warrant of arrest ka na. Diyan din po, diniscuss ni Miss Maharlika na may balak talaga sina Ahas and si Kuting and Baby Tamba na makulong si Miss Maharlika. Na ang pattern daw na yung pattern na gagamitin or yung design na gagamitin para kay Miss Maharlika para mapatahimik ay yung ginamit din kina Teves. Na kailangan may magurgur at ibibintang kay Miss Maharlika. Sino ang pwedeng magurgur na ibibintang kay Miss Maharlika para siya'y mahuli, mamagshot, makulong? Kasi yung kay Teves ay parang silang taga-Negros ni Digamo. So yun ang nagamit, si Digamo. Sino ang pwedeng gamitin laban kay Miss Maharlika? Sino ang pwedeng mategi para si Miss Maharlika ang mapagbintangan? Sino ang mga kaaway ni Miss Maharlika, particularly vloggers? Imposible namang ang matitegi lang nito ay yung kasambahay ni Miss Maharlika or Julalay. Yung hindi kasikatang tao, kailangan gumawa ng ng 'di ba ng public outrage or something, manggigil ang tao kung sino ang mategi. Kailangan kilala ring personalidad na kaaway ni Miss Maharlika. So, sabi ng iba sa inyo dito, dapat baka daw si SpongeBob Squareface. Pwede rin dahil tinaydor ni SpongeBob si Miss Maharlika, 'di ba? Nakapunta-punta pa ang SpongeBob na yan sa US at hinanap si Miss Maharlika, nag-vlog-vlog sila magkasama, dinayo talaga niya, akala natin real friend, true friend, ang ending, Trojan horse pala ang true friend. Pwede rin. SpongeBob, hindi kaya ikaw ay muntik-muntik ka na ring mategi? Pwede ka maging sacrificial lamb kasi kilala kang vlogger, at least ngayon naman laos ka na. Laos ka na. Baka maungusan pa kita. Mas madami pa ang views ng vlog ko sa tayo. Nilalangaw ko na SpongeBob. Ay. Ngayon, SpongeBob, compare natin kay Taning.
mas magandang si Taning ang mategi. Kasi si Taning at si Miss Maharlika ay mortal na magkaaway bilang vloggers. Although pareho sila ng sinuportahan, sumuporta si Taning kay Kuting, sumuporta rin si Miss Maharlika kay Kuting, kaya lang eventually, na-realize si Miss Maharlika na nabudol siya or nabudol tayo. So bumaliktad, kahit na naman si Taning na yan at saka si Miss Maharlika nagkita rin sa headquarters nung kampanyahan at imikan din ni Miss Maharlika yan, parang hindi naman talaga sila nagkabati ng maayos. Kasi nga si Taning na yan, parang vindictive din yan, malasmugs din yan eh. Kapag higanti rin si Taning. Hoy, Taning! Kung nagkataon na si Miss Maharlika hindi agad nakaalis-alis ng Pilipinas nung kailan ba yun, 2022 or 2023, lalo na nung mga panahon na bumabanat-banat siya kay Smugs or binanggit ito ni Miss Maharlika sa vlog niya na ano eh, may isa daw tatagilid na vlogger. Right? May sinabing gano'n si Taning, parang may binanggit agad si Taning sa kanyang live, may tatagilid raw na vlogger. And wala tayong ibang maisip na tatagilid, kundi si Miss Maharlika. Siya yung pinakamatinding kaaway ni Smugs eh. Ngayon Taning, kung sakasakali na halimbawa nandito ka sa Pinas, halimbawa ikaw ay na-appoint as presidential advisor at hindi ka nag-aral sa UK, baka may nangyari sa'yo. Baka mamaya ikaw ay na-betchin or what? Or nasagasaan or na, di ba? Nabangga ng motor or what? Ang pagbibintangan si Miss Maharlika. Kasi dalawa kayo ang mortal na magkasama. At kapag ikaw o Taning ay nategi, syempre hahantingin si Miss Maharlika niyan, eh, gagawa ng paraan na makulong. Excuse me. Kailangan ma-extradite si Miss Maharlika kung meron man tayong treaty sa US or extradition treaty. Kailangan mapauwi ang Maharlika ngayon kasi may ginorgor nakagalit na vlogger. Oh, kung hindi man si Taning, pwede rin si Nabanat Bay. Magkaaway pa rin naman si Nabanat Bay kahit pareho silang kritiko ni Miss Maharlika sa Kuting administration eh. Oh. Sino kaya sa mga higanting vloggers, imposible po na ang gurgurin dito para palabasin si Miss Maharlika ang nagpategi, ay mga politikong nababanatan ni Miss Maharlika? No. It could be a vlogger na katulad ni Miss Maharlika, nakaaway rin niya. Oh, yan ba yung dahilan Taning kung bakit mas pinili mo na lang na mag-UK rin para hindi ka magurgur? Libre pa ang pag-aaral mo. I doubt na ikaw nagpapaaral ng sarili mo, hindi ka nagba-vlog ngayon. Hindi, 'di ba? Hindi ka nagbo-vlog, wala kang source of income, hindi ka naman working student sa UK, saan nanggagaling ang pera mo? At kahit na milyon-milyon pa ang naipon mo Taning sa mahal ng cost of living sa UK, imposibleng hindi yan maubos. Ang mga mayayamang tao nga, eh, hindi inasahan itong COVID na ito, itong pandemic na ito, nabawasan din naman ang yaman. Yung mga taong hayahay na up to the 7th generation kuno na hindi na maghihirap, umaray din ng pandemic. Ang ating resources mga tet kuya, ang ating, di ba, nagiging scarce yan eh. Hindi habang buhay na ano, hindi yan baul na, hindi yan tawag yan, hindi yan bukal ng tubig na kahit nga yung bukal or balon na uubusan ng tubig. Sa mahal ng bilihin, sa daming gastos, may mga unexpected expenses, may mga, di ba? May mga emergency expenses pa. Nahuhubas ang pera. Ikaw Taning parang what? Hindi ka naghihirap Kung kailan mo gusto umuwi ng Pilipinas, kaya mong umuwi. Wala ka namang source of income. So maybe it was your wise decision to go there, study, and avoid na magurgur. And also, siguro, ikaw ang ingat yaman. Hindi kaya si Taning ang ingat yaman ng Kuting at Ahas, mga tet kuya. Hindi kaya siya ang tagapangalaga. Nga pala, one time nag-post si Taning. Parang gusto na lang daw niyang mag-New York or sa US na lang. Parang hindi na niya kaya yung pag-aaral sa UK, parang gusto na lang niya sa New York. Eh syempre nandun sa US yung yung unexplained wealth ng pamilya ni Kuting. Karamihan yata sa kayamanan ni Kuting ay nasa New York or nasa US. 'Di ba? Kung ano-anong mga buildings yan ang pag-aari dati ng pamilya ni Kuting. Pati yung Trump Tower diyan sa sa malapit ba ang Trump Tower sa Stock Exchange? Oh, sa New York Stock Exchange, whatever. Tawag dyan, Main Street, what's that? Main Street? Wall Street rather. Oh, malapit ba sa Wall Street yung yung Trump Tower? Ang Trump Tower, pag-aari yan ng tatay ni Kuting. Nabili lang ni Trump. Hindi lang yan ang building na pag-aari ng pamilya ni Kuting, napakarami. At hindi natin alam kung saang mga bangko nakadeposito ang mga tagong yaman ni Kuting. Maraming tagong yaman si Kuting sa US.
Ini-explain naman niya ni Attorney Larry Gadon, dapat nga huhulihin daw yan si Kuting na yan, kaso mo at presidente. So, immune sa mga kaso, hindi mahuli-huli si Kuting. Kasi nga hindi pa rin nila binabalik or hindi pa rin nila binabayaran yung perang dapat mapapunta doon sa mga biktima ng martial law. At ayaw ipaliwanag ng pamilya ni Kuting kung nasaan, ayaw nilang i-disclose, ayaw nilang ibulgar saan ang inyong mga yaman dito sa Anemika. Walang magawa ang Anemika kahit ayaw aminin na Kuting. Kasi presidente si Kuting ngayon, kaya paparoot pa rito sa US si Kuting. Nakakabalik-balik ng US, dapat dadakpin na yan si Kuting. At ang kanyang pamilya, huli yan dapat sa Anemika. So maraming yaman sa Anemika si Kuting at parang gusto ni Taning na doon din. Bilang ingat yaman kaya? Amerika po, not Anemika. Sorry naman, ano lang, no read, no write lang ang Panchupesa. Amerika ba? Akala ko Anemika eh. Hindi kasi na-discuss nung elementary grades ko yan. Hello, Ate Parvina. So, si Taning gustong-gusto na rin pumunta ng US. Gusto na lang niya maging New York-based. Bakit? Anong nangyayari dyan sa UK, Taning? Wala ka bang mga iniingatang yaman ng pamilya ni Ahas dyan? Or mas marami ang yaman na dapat pag-ingatan sa Anemika? Ba't gusto mo na lumipat dyan? Ikaw ba ang ingat yaman? Tuso si Taning, ha? O, nakaligtas na nga sa panggugurgur, eh. Nagkakamal pa yata ng salat. O, kahit hindi na siya mag-vlog. Alam niyo ba kung bakit hindi nag-vlog si Taning? I-comment niyo sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.